Diyos ko! Iyon ay isang pag-atake ng Iran sa isang base ng US sa Iraq. At nangyari yan isang araw lang matapos ihinto ng US ang Project Freedom para makabalik ang Iran sa negosasyon. Kaya oo, mukhang hindi talaga interesado ang Iran makipagnegosasyon. Parang kagabi lang, nagsagawa ang mga puwersa ng Iran ng ilang magkakahiwalay na pag-atake sa loob ng Iraq. Karamihan laban sa mga puwersang Kurdish na lalong nagpalala ng tensyon sa rehiyon sa gitna ng kaguluhan at mga pag-atakeng tumatawid sa hangganan. Ngayon, ang dahilan kung bakit nakaka-interes ang mga pag-ataking ito ay dahil meron tayong detalye ng negosasyon. Meron tayong isang pahinang liham ng mga kahilingan na ipinadala ng Estados Unidos sa Iran. At kung magiging tapat ako, mukhang hindi tatanggapin ng Iran ang mga ito dahil hindi naman nagbago ang mga hinihingi ng panig ng US. Kaya hindi ko alam kung bakit tatanggapin ng Iran ito ngayon at hindi halimbawa 2 linggo na nakalipas. Dahil kahit na matagal-tagal na rin ang blockade, hindi pa talaga ito sapat na matagal para tunay na maramdaman ng Iran ang hirap. Bukod dito, may butas sa blockade, lalo na sa hangganan ng Iran at Pakistan, na ginagamit ng Iran sa pagpupuslit ng mga supply papasok at ng langis palabas para mapahaba ang kanilang kakayahang mabuhay. Ngayon, tatalakayin natin ang bagong kasunduan, isang pahinang memorandum mula Estados Unidos sa Iran, at ang reaksyon ng Iran dito. Pero bago dyan, may lang kawili-wiling detalye tayo tungkol sa Project Freedom at kung bakit ito isinara. Galing ito sa NBC. Hindi pinayagan ng Saudi Arabia ang US na gumamit ng kanilang base at airspace para sa Project Freedom, kaya pinatigil ni Trump ang operasyon. Ayon sa ulat, nagulat ang mga kaalyado ng Gulf nang ianunsyo ni Trump ang Project Freedom sa social media noong linggo ng hapon, nang hindi kinonsulta ang mga bansa sa rehiyon. Galit na galit ang kaharian ng Saudi Arabia at nagpaabot sa US na hindi nito papayagan ng militar ng Estados Unidos na magpalipad ng eroplano mula Prince Sultan Air Base sa timog silangan ng Riyadh o dumaan sa himpapawid ng Saudi para suportahan ang operasyon. Ngayon, sa totoo lang, hindi ito nakakagulat. Noong sinimulan ng Operation Epic Fury, hindi pinayagan ng mga bansa sa Gulpo ang Estados Unidos na gamitin ang kanilang himpapawid at ginamit ang mga base na nasa loob ng kanilang mga bansa. May mga bansang nagbago ng desisyon matapos silang atakihin ng Iran, kahit neutral lang sila sa digmaan. Ito ang dahilan kaya tinatawag naming teroristang kampanya ang mga pag-atake ng Iran. Gusto nilang guluhin ang rehiyon dahil alam ng rehimen na yun lang ang paraan para mabuhay sila. Hindi mahirap isipin na noong natigil ang Operation Epic Fury sa panahon ng tigil putukan, ang mga bansang nagbigay ng pahintulot sa Estados Unidos na gamitin ang kanilang himpapawid bilang ganti sa mga pag-atake ng Iran, malamang na natigil din ang mga pahintulot na yon kasabay ng tigil putukan. Dapat sana ay nakipag-ugnayan ng administrasyon sa mga kaalyado sa Gulpo kung seryoso sila sa Project Freedom. Pero ngayon, alam nating kinansela ito. At duda ko na may kinalaman talaga ang pahintulot na ito. Duda kung ito ang dahilan kung bakit tayo nagkansela. Sigurado akong may iba pang nangyayari tungkol sa Iran. At sana magbunga agad na magandang balita ang mga negosasyon. Hindi nakagulat na hindi pinayagan ng Saudi ang US gamitin ang kanilang himpapawid dahil matagal na nilang paninindigan ito mula pa noong Operation Epic Fury. Ngayon, tutukan natin ang kasalukuyang negosasyon at mga hinihingi ng Estados Unidos sa Iran. Ngayon, sa kasamahang palad, dito lalo pang magiging magulo ang mga bagay-bagay dahil kahapon ay nagkaroon tayo ng 3 magkaibang listahan ng mga hinihingi na inilabas ng 3 magkaibang news outlet. Kaya tatalakay natin isa-isa kung alin ang mas o hindi ganong malamang. Ang una nating listahan ay galing sa Wall Street Journal. Kasama sa hinihingi ang 20 taong pagbabawal sa pagpapayaman ng uranium, pagsuko ng lahat ng enriched uranium ng Iran, at hayagang pagsabi ng Iran na hindi ito naghahangad ng sandatang nuklear. Kailangan din nilang buwagin ang Fordow, Natanz at Esfahan, ang 3 nuclear enrichment facility ng Iran, at ipagbawal ang anumang nuclear na aktibidad sa ilalim ng lupa. Bukod dito, pumapayag ang Iran sa inspeksyong maaring hilingin anumang oras at parusa sa paglabag. Sa maraming paraan, maganda na rin ang kasunduang ito. Sa totoo, maganda talaga ang kasunduang ito. Ngayon, may ilang bagay na wala rito nakasama sa hinihingi ng Estados Unidos nung simula ng bigmaan. Lalo na ang pagkupondo ng Iran sa mga network sa gitnang silangan, gaya ng Hezbollah, Hamas at Houthis. Bukod pa rito, walang hinihingi tungkol sa ballistic missile program ng Iran. Malaking kakulangan din ng mga ito, pero maganda ng kasunduang ito kung papayag ang Iran. Iyan ang dahilan kung bakit. Dahil pabor sa Estados Unidos ang kasunduan,
maliit ang tsansang pumayag ang Iran. Ngayon, ang pangalawang kasunduan na meron tayo ay mula sa Axios. At mukhang mas malaki ang posibilidad na may mangyayari dito. Pero ibig sabihin din ito na hindi ito kasing ganda ng kasunduan para sa Estados Unidos. Ngayon, bago tayo pumasok sa kasunduang Axios, isang mabilis na paalala lang sa lahat na pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Malaking tulong ito sa business basics kapag nagbabalita, lalo na sa YouTube algorithm. At ngayon, magpatuloy tayo. Ayon sa Axios, naniniwala ang White House na malapit na silang magkaroon ng kasunduan sa Iran sa isang pahinang Memorandum of Understanding para tapusin ang digmaan at maglatag ng balangkas para sa mas detalyadong negosasyong nuklear. Ngayon, ang dahilan kung bakit ko sinasabing mas malamang na mapirmahan ito ay dahil hindi naman talaga ito isang kasunduan. Sa totoo, ito rin ang hinihingi ng Iran 5 araw o 1 linggo lang ang nakalipas. Ayon sa Iran, nais nilang kasunduan para alisin ang blockade, buksan ang kipot ng Hormuz, at pag-usapan ang nuclear issues sa susunod na panahon. Sabi ng Axios, ang bagong kasunduang iniharap ng White House sa Iran ay halos ibinibigay na ang gusto nila. Medyo pesimista ako sa kasunduang ito, pero ibabahagi ko lahat ng detalye. Pagkatapos, kaya na ang bahalang magdesisyon kung maganda ito para sa US. Ngayon, inoobliga ng kasunduang ito ang Iran na mangako sa moratorium sa nuclear enrichment. Habang nagpapatuloy ang negosasyon, hindi gagalawin o i-enrich ng Iran ang kanilang nuclear equipment o uranium. Kapalit nito, papayag ang US na alisin ang mga sanction at ilabas ang bilyon-bilyong dolyar na na-freeze na pondo ng Iran. Pareho ring papayag ang dalawang panig na tanggalin ang blockade at ibalik ang normal na pagdaan sa kipot ng Hormuz. Ayon sa Memorandum of Understanding, nangyayari ang lahat ng ito bago talakay ng pangmatagalang kasunduan sa kapayapaan. Kung mapipirmahan sa loob ng 48 oras ang Memorandum of Understanding, ibig sabihin, pumayag na ang Iran sa iba pang mga punto na tatalakayan pa natin. Kapag napirmahan yon, bubuksan ang kipot ng Hormuz, makukuha ng Iran ang pera at magsisimula ang negosasyon. Sa tingin ko, sobrang binibigyan ng kredito ang Iran. Sa usaping militar, wala namang nakuha ang Iran sa digmaan para makuha lahat ng konsesyon mula sa Estados Unidos. 1 linggo lang nakalipas, sinasabi ng US na, oye, kailangan natin ng kasunduan sa kapayapaan kung gusto ninyong maalis ang mga parusa. Kailangan natin ng pangmatagalang kasunduan kung gusto ninyong makuha ang mga na-freeze na pondo. Kung gusto ninyong magkaroon ng access sa mga na-freeze na pondo ng Iran. At ngayon, handa na tayong ibigay yon sa kanila kahit hindi pa napipirmahan ng kasunduan sa kapayapaan. Ang isa pang bahagi ng Memorandum of Understanding ay tatapos sa digmaan sa rehiyon at magsisimula ng panibagong countdown. Kaya magsisimula ito ng 30 araw na panahon ng negosasyon kung saan kailangang makamit ang isang detalyadong kasunduan. At ang kasunduang ito ay kailangan nakatuon sa paglilimita ng nuclear program ng Iran. Kung walang kasunduan sa loob ng 30 araw, baka magsimula ulit ang digmaan. Kung tapat at realistiko ako, kapag napirmahan ang Memorandum of Understanding at walang kasunduan sa loob ng 30 araw, malamang palalawigin lang ulit ang panahon. Alam nyo, nakita na natin ang maraming pagpapalawig sa digmaan at tigil putukan. Para sa akin, ang pinakamahalagang bahagi ng Memorandum of Understanding na ito ay ayon sa ilang source ng Axios, papayag ang Iran na ilabas sa bansa ang kanilang enriched uranium kung mapipirmahan ito. Hanggang sinabi ng Iran na hindi sila papayag dito. Kahit sabihin ng grupong nakikipagnegosasyon sa Estados Unidos na gagawin nila yon. Sa tingin ko, malamang hindi papayagan ng ISDC na gawin yon. Kahit ganon, kung mapirmahan ng Memorandum of Understanding at pumayag ang Iran na isuko ang enriched uranium, magiging maayos pa rin. Kahit may konsesyon ng US, magiging maganda pa rin ito. Kaya kung mangyari at isuko ng Iran ang enriched uranium, hindi ito magiging kasing sama ng pwede sanang mangyari. Ngayon, iniulat din ng New York Post na kinumpirma ng mga Pakistani tagapamagitan na nagpapasa lang ng mga mensahe sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na may iba't ibang bersyon ng dokumento. Hindi rin ako sigurado kung anong ibig sabihin nito. Ang US ba mismo ang nagpapadala ng iba't ibang bersyon? O ibig sabihin ba nito na may isang bersyon mula sa Iran at may isang bersyon mula sa Estados Unidos? Pero kahit na ganon, mayroong iba't ibang bersyon at hindi ako sigurado kung alin ang pampubliko. Kaya hindi ko rin alam kung alin ang iniulat ng Axios. Kung may kasunduang mapipirmahan sa loob ng 48 oras, deadline na ayon sa Axios para sa Iran, malalaman natin ang detalye kapag napirmahan na ito. Ngayon, alam na siguro ni Pangulong Trump na malabong agad magkasundo dahil ito ang sinabi niya kahapon ng umaga. Kung sakaling pumayag ang Iran sa mga napagkasunduan na maaring isang malaking palagay, matatapos na ang tinaguriang Epic Fury at ang napaka-epektibong blockade
na magbubukas sa kipot ng Hormuz para sa lahat, kabilang na ang Iran. Kung hindi sila pumayag, magsisimula ang pabubomba na mas matindi at mas mataas ang antas kaysa dati. Mukhang hindi rin umaasa si Trump sa resulta ng negosasyong ito. Mahalaga ring banggitin na kahapon, bumisita sa China ang Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran. May pag-asa ring mapapayag ng mga Chino ang Iran sa kasunduan, isang bagay na madalas di napapansin ng marami. Si Trump ay may nakatakdang biyahe sa China sa Mayo 15. Mangyayari sana ito noong Abril. Pero hindi natuloy dahil sa Operation Epic Fury at naantala hanggang Mayo 15. Naantala ito, kaya umaasa si Pangulong Trump na maayos na ang operasyon sa Iran. Akala niya matatapos na. Pero alam nating hindi pa. Siguro kaya si Trump ay gumagawa ng Memorandum of Understanding na hindi totoong kasunduan, kundi para lang simula ng negosasyon. Sinusubukan niya magkaroon ng kahit anong progreso bago siya pumunta sa Iran. Bago siya pumunta sa Tsina, dahil napakamakapangyarihan ng Tsina at maigpit ang tunggalian ng Estados Unidos sa Tsina. Para masigurado na hindi magdomina ang Tsina sa natitirang bahagi ng mundo, gaya ng sinusubukan nilang gawin nitong nakaraang dekada o baka 2 dekada na. Mahalaga ang pagpupulong na ito para sa Estados Unidos. At nais nilang bigyang pansin ng iba pang larangang pinagtutunggalian ng Estados Unidos at China. Maaring Bay, Timog Silangang Asya o South China Sea yon. Maraming pwedeng tutukan. Sa tingin ko, ayaw ng Estados Unidos magpaku sa Iran. At kaya gusto nilang matapos agad ang kasunduan sa Iran bago mangyari ang pagpupulong na iyon. Para sa akin, di ako sigurado kung mangyayari yon, batay sa pakikipagnegosasyon ng mga Iranian. Pero sa tingin ko, iyon ang inaasahan ng Estados Unidos. Sinabi ni Pangulong Trump sa New York Post na malabong magkaroon ng pagpupulong para sa negosasyon sa lalapit na panahon. Pakinggan ninyo ang ulat ng New York Post. Ayon kay Pangulong Trump na nagsalita sa New York Post sa telepono, masyado pang maaga para planuhin ang pagpapadala ng mga negosyador sa Pakistan para sa harapang usapang pangkapayapaan. Hindi pa sila handa pero may senyales na nagbubunga ang desisyon ni Pangulong Trump kamakailan na itigil ang pagpapadala kina Steve Witkoff at Jared Kushner sa Pakistan at simula ng lahat sa telepono. Hindi ako sigurado kung mangyayari ito. Pero kung may diplomatikong paraan at susuriin namin, sina Steve at Jared ang nagsisikap dito. Kung meron man, ito ang magdadala sa kanila ng pagbangon, kasaganaan, katatagan, at hindi na maging banta sa mundo. Ang alternatibo ay lumalalang pagkakabukod, pagbagsak na ekonomiya, at ganap na pagkatalo. Ang problema ng White House officials ay kung makikipagkasundo sila sa isang paksyon na nag-aangking namumuno sa Iran, maaaring tutulan ito ng ibang paksyon at ipagpatuloy ang labanan o paggawa ng sandatang nuclear. Isang hiwalay na bahagi ng palaisipan, ang pagtulong sa mga nagpoprotesta sa Iran na lumaban sa marahas na puwersa ng rehimen kung kinakailangan gamit ang mga baril na ibinigay ng US. Plano mo ba silang armasan sa lalo madaling panahon? Well, ayoko sabihin yan, pero oo, sinasabi ng iba, bakit hindi sila nagpo-protesta? Gusto nila, pero wala silang baril. Kaya posibleng may 200,000 nagpo-protesta at 5 o 6 na baliw na may baril. At kapag sinimula nila ang barilin sila, diretsyo sa pagitan ng mga mata. Hindi pa tiyak kung ilan sa mga lider ng rehimen na nag-utos ng panpatay sa mga inosenteng nanpoprotesta bago ang Epic Fury ang nananatili pa sa pwesto at ilan ang patay na. Malinaw na nag-aalala si Pangulong Trump na maulit iyon, kaya sinusubukan nilang iwasan. Ngayon, tungkol sa pagbagsak ng ekonomiya na nabanggit ni Kalihim ng Estado, Marco Rubio sa clip, kitang-kita ang tindi ng sitwasyon dahil mismo mga opisyal ng Iran ay hayagang tinatalakay ang mga problemang kinakaharap ng kanilang ekonomiya. Tingnan mo ang sinabi ng Pangulo kahapon. Alam ko ang pagtaas ng presyo. Kaugnay dito ang pagtaas ng presyo ng hilaw na materyales at mga isyu ng digmaan. Ngunit hindi dapat tanggapin ang pananamantala at pag-iimbak. Inatasan ko ang kagawaran ng katarungan, kasamang hudikatura, na aksyonan ng anumang paglabag sa kapayapaan ng lipunan. Ngayon, may ilang bagay na hindi ko maintindihan. Una sa lahat, malinaw na palatandaan ito na hindi maganda ang kalagayang pang-ekonomiya sa loob ng Iran. Pangalawa, bawal ang Twitter sa loob ng Iran. Sa katunayan, ang buong internet ay ipinagbawal na sa loob ng Iran ng mahigit 68 araw na ngayon, kaya mahigit 2 buwan at 1 linggo na. Hindi ko maintindihan kung bakit naglalabas ng pahayag ang Pangulo ng Iran sa Twitter na para sa mga mamamayan Iranian, gayong wala naman silang access dito,
Lalo na yung mga dapat makarinig ng menseng ito. May mga opisyal ng rehimen sa Twitter, pero tingin ko, namumuhay silang marangya dahil sa korupsyon sa rehimen. Kaya tingin ko, hindi nila kailangan mag-alala sa pagtaas ng presyo. Nasa Iran ng Al Jazeera at naguulat mismo sa loob ng bansa kung gaano kalala ang sitwasyon. Panuorin ninyo ang ulat na ito. May bagong billboard sa gitna ng Tehran na may direktang mensaheng politikal. Ipinapakita rito si Pangulong Donald Trump ng US na may larawan ng kipot ng Hormuz na nakatakip sa kanyang bibig. Ang nakasulat na slogan ay, "Nasa sukdulan na." Pero para sa maraming Iranian, mas nararamdaman nila ang epekto ng problemang pang-ekonomiya sa kanilang sariling tahanan. Ang halaga ng pera ay nagbabago at tumataas ang presyo ng bilihin. Nakikita natin na lalo na nitong nakaraang isang linggo o dalawa, ang inflasyon ay nagdulot ng pagkabahala sa mga tao. Nakikita natin na tumataas ang mga presyo araw-araw mula sa pinakamaliit na bagay tulad ng itlog hanggang sa presyo ng mga kotse, ginto at dolyar. Ang tigil putukan ay pansamantalang nagpahinto sa mga direktang pag-atake sa ngayon. Sabi ng mga residente, hindi ibig sabihin na gumaganda ang kalagayan. Parang paputok na sumasabog ito. Parang nakabitin ang tigil putukan. Gumagawa sila ng mga plano na nakabase sa pressure ng ekonomiya at mga sanksyon. Nakakasama sa mga tao ng Iran ang tigil putukan. Natataranta ang mga tindero na kahit matapos agad ang digmaan, nagawa na ang pinsala. Napakasama ng kalagayang pang-ekonomiya. Kahit makabawi, maaaring tumagal ng 10 hanggang 15 taon bago bumuti ang ekonomiya. May ilang Iranian din na duda na magdudulot ng mabilis na resolusyon ang negosasyon. Walang saysay ang negosasyon sa kanila. Ang tunay na problema ay tayo ang nakakaranas ng pinsala. Ayon sa maliliit na negosyo, lalong pinahirap ng sanctions ang kanilang sitwasyon. Bago ang tigil putukan, mahina na ang ekonomiya namin at lalo pang lumala. Walang naging pagbabago o pagbuti. Sabi ng marami dito, hindi gaanong nakakapagbigay ng kapanatagan ang pansamantalang tigil putukan. Napakataas ng posibilidad na muling sumiklab ang digmaan, pero umaasa akong hindi yun mangyari. Hindi ito nararapat sa mga tao. Bakit gusto ng Tehran magpakita ng katatagan at pansamantalang tigil putukan? Marami ang naniniwalang mas matagal ang problemang pang-ekonomiya kaysa sa labanan. Maraming Iranian ang patuloy na naghihintay ng makabuluhang ginhawang pang-ekonomiya at hindi pa rin bumabalik sa normal ang kanilang araw-araw na buhay. Para maitindihan ang asal ng Iran na yon, dapat nating balikan kung paano ito napunta sa kasalukuyang kalagayan. Hindi lang ibig sabihin nito ang pagbabalik sa 1900 at 79 nung naganap ang Rebolusyong Islamiko. Kailangang balikan ang panahon ng dinastiyang Qajar sa Iran noong ika-19 na siglo para makita kung paano naapektuhan ng kanilang mga desisyon ang Iran hanggang ngayon. Alam mo ba kung ano? Iyan din ang ginagawa namin sa bagong labas naming podcast na may ilang bahagi. Kaya kung ikaw ay interesado sa kasaysayan ng Iran at kung paano tayo nakarating sa kinalalagyan natin na yon, siguradong pakinggan mo ito. Pwede mo itong panuorin sa pamamagitan ng pag-click sa mga link sa description o pwede mo ring panuorin sa pamamagitan ng pag-click sa end screen sa iyong screen. Basta, i-click mo lang ang video na nasa screen mo.